Magandang araw mga kabayan, kumusta na po tayo lahat dyan? Medyo matagal tayong hindi nakapag-video at ngayong araw na ito ay bibigyan ko ng konting paglilinaw yung mga ibang mga message na nababasa ko doon sa aking mga video. Ayun. So bago tayo tuluyang magsimula ay gusto ko munang pasalamatan yung aking mga subscriber dyan na walang sawang sumusuporta sa aking channel. Nandyan pa rin. At siyempre yung ding mga members ng aking channel. At maraming salamat sa inyo. Sa mga gustong malaman pala kung bakit ang tagal kong hindi nakapag-video, nagkaroon kasi kami ng lalo ako, meron akong bagong assignment at siyempre kailangan ng adjustment yan at lumipat din kami ng ibang tirahan. So alam nyo naman kapag nag-move, lumipat ng ibang tirahan, maraming, lalo dito sa Canada, napakaraming proseso. Siguro magandang gawin ko ring video yun, ano? Kasi dyan na yung papasok yung kung paano magbenta ng bahay at habang pinoproseso, nagtatawaran, may mga tumitingin. At the same time, siyempre titingin din kami ng bagong lilipatan. At saka siyempre marami din mga dokumento yun na kailangan i-produce. So in short, matrabaho yung pagbebenta at paghahanap ng bagong bahay. But anyway, to continue our topic, nakita ko kasi sa mga video na sa mga nagko-comment na yung pangkaraniwang nagtatanong ay paano daw ba mag-apply ng Canadian Army. Nakita ko sa kanilang mga kinalalagyan or kung nasaan sila ay nasa Pilipinas sila. Yung iba nasa serbisyo pa, yung iba nasa pulis, yung iba nagtatrabaho pa, nasa private company sila. So in short, yung mga nagtatanong ay nasa Pilipinas pa. Gusto ko lang pong linawin na mas maganda kung mag-a-apply kayo ng Canadian Army ay nandito na po kayo dapat sa Canada. Kung ang status nyo po ay permanent resident, pwede po kayo mag-apply. Kung ang status nyo po ay Canadian citizen at nasa tamang edad, pwede po kayo mag-apply. Pero kung kayo po ay nasa Pilipinas, medyo mahabang proseso pa po. Dahil siyempre, kung kayo ay sundalo dyan sa Pilipinas, mag-resign pa kayo at mag-a-apply pa kayo sa Canada at pagdating dito siyempre permanent resident po kayo, mag-a-apply pa po kayo sa Canadian Army. So sa madaling salita po ay medyo matagal na proseso, kaya ini-encourage ko po dun sa mga nakakakita ng aking video, dun sa mga subscriber, na mas applicable po ang aking video kung kayo po ay nandito na sa Canada at noon po kayo pwedeng mag-apply. At kaya nga yung iba, kapag nakita ko na sila ay nasa serbisyo pa, sa halip na sagutin ko ang kanilang katanungan para kung ano ang mga requirements sa pagiging sundalo dito, ay sinasagot ko sila na ng mga proseso kung paano makarating dito sa Canada. So pero ganun pa man na nandiyan kayo sa Pilipinas ay huwag kayong mawawala ng pag-asa sapagkat think positive. Mabilis lang naman po ang proseso kumpara sa inyo talaga ang Canada. Mabilis lang. Sabi ko nga dun sa mga nakakaraang video ko noon nga nung ako ang mag-apply,
ay sino ang makakapagsabi na makakarating ako dito samantalang nasa serbisyo pa ako noon dyan nung ako ay nag-apply. Tapos nung biglang ito na, ayan na ang resulta, o ako pa ngayon ang parang nagipit dahil may timing, may kailangang specific month na mag-comply ako, magpa-medical at para ma-apply yung aking Canadian visa. So yun mga kabayan, yun ang aking paglilinaw dahil kahapon at saka noong mga nakakaraang araw may mga video ako na doon sila nag-comment doon sa yung paano ako nag-apply sa Canadian Army, something like that. Tapos doon sila nag-comment na, sir, active member ako dito sa Philippine Army, o yung wife ko nasa Canadian Army, sa sundalo dito sa Pilipinas, officer siya, paano bang mag-apply dyan sa Canadian Army. So bali inuulit ko, nililinaw ko lang po, mas magandang mag-apply ng sundalo dito sa Canada kung kayo ay nandito na sa Canada. Mas magandang mag-apply sa Canadian Army kung kayo po ay nandito na sa Canada. Dahil isang step na lang, nandito na po kayo Pero kung nandyan pa kayo sa Pilipinas, medyo matagal na proseso. Pero sabi ko nga, think positive. So ilan po mga kabayan, at sisikapin ko na makapag video ako at least once a month para nabibigyan ko kayo ng update at meron tayong napag-uusapan tungkol sa kasundaluhan dito sa Canada. At wag lang po kayo magsasawang mag-comment sa comment section ng aking mga video. At yun naman, kahit saan kayong video mag-comment ay nagkakatanggap ako ng notification at right away sinasagot ko po yan agad pagka nakita ko. Kapag hindi ko agad nasagot, it doesn't mean na hindi ko pinapansin yung mga message nyo. Ibig sabihin, hindi ko lang po nasagot dahil wala akong time. Pero kung may time, right away sagutin ko agad yung inyong katanungan. So nagkakaintindihan po tayo mga kabayang subscriber, lalo na dito sa Canada. So hanggang dito na lang po muna ang aking video. At hanggang sa muli, mag-iingat po tayo lagi.